Kabanata 401. Galit talaga si Brian kay Karen. Hindi niya inaasahan na ang pag-alis nito ay makakaapekto sa pamilya Lee. Ano ang ginagawa niya? Is she trying to make us regret kicking her out? Naiinis na naisip ni Brian. Imposible iyon. It must just be her wistful thinking. Karen, wala kang karapatang guluhin kami ng ganito. Galit niyang naisip. Papa, papatayin ko si Karen para ipaghiganti si Ivan. Hindi ka tatutol dito, di ba? Tinubukan ni Brian na iparinig sa kanya. Alam niyang galit na galit si Elion kay Karen mula pa noong bata pa ito. Tinaman lang siya ng tingin ni Elion at sinabing, bahala ka. Pero tandaan mo, huwag kang gumawa ng gulo. Patayin mo rin ang anak niya habang nandoon ka. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ipinag-gate ni Karen. Siya ang pinuno ng pamilya Lee. Paano siya mapapahiya sa sarili niyang anak na ganito? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng anak na katulad ni Karen? Patay na. Si Elion ang laging nag-iisip. Si Karen ay nagsimulang maging kamukha ng kanyang ina sa paglipas ng mga taon. Matagal na niyang gustong patayin ito. Oo, tatay. Alam ko na kung ano ang gagawin, sabi ni Brian na nakangiti ng masama. Sa pagkakataong ito, kukunin na ni Brian ang lahat ng ipinaglaban ni Karen. Sa halip, magiging kanya na silang lahat. Gayunpaman, saglit siyang nag-alinlangan. Tay, ano sa palagay mo? Sa kakayahan ni Karen, tanong niya. Nagdilim ang mukha ni Elion at kalaunan ay sumagot siya, mahirap sabihin. Ayon sa ranking ng martial arts sa mundo, siguradong nasa top 30 list ka. Gayunpaman, natalo ka niya sa isang suntok lang. Dapat nasa loob siya ng nangungunang 15 ranggo. Hulaan ni Brian. Ang mundo ay puno ng mga taong may mga nakatagong talento, at ang pamilya Lee ay kabilang sa mga taong iyon. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay madaling may ranggo sa top 50 sa listahan. Ito ay imposible para sa ibang mga pamilya. Ngunit si Brian ay nagngangalit sa galit. Alam niyang 40 taong gulang pa lang si Karen, kaya paano niya ito malalampasan? She has always been very talented and hardworking ever since she was a child, Elion added. So ano? Babae siya kung tutuusin. Kapag umabot siya sa 50 o 60 years old, magiging vulnerable siya. Kung tutuusin, mas maganda ang pangangatawan ng lalaki kaysa babae. Ngumisi si Brian. Ito ay simpleng loika sa kanya. Ang mga babae ay karaniwang mas mahina kaysa sa mga lalaki. Sa sandaling makapasa sila sa isang hadlang, ang kanilang lakas ay mas maagang masisira. Nakita mo na ba ang anak niya? Tanong ni Elion nang may interes. Hindi, pero nabalitaan ko kay Ivan na wala siyang kwenta. 19 years of age na siya pero halos hindi makalaban. Siguradong hindi na ipasa ang magagandang genes niya, sigurado iyon. Nanganak siya ng walang kwentang anak. Tagot ni Brian at naiipit ang boses sa galit. Si Ivan ay napakahusay kaysa sa basura ng isang anak na lalaki, si Mark, ngunit namatay siya ng walang kabuluhan. Tay, tama ang pagpapalayas mo kay Karen sa pamilya. Hindi natin hahayaang sirain ng anak niya ang pangalan ng pamilya Lee. Patuloy ni Brian. Well, since you've said her son is good for nothing, I don't want to hear about it anymore. Mas mabuting harapin mo ito. Kilala na kita, Brian. Tutuperin mo ang iyong salita. As for her husband, deal with him din. Naiinis ako sa kanya simula nung nakita ko siya. Sabi ni Elion, nakasandal sa upuan habang masayang humihigop ng tsaa. Ang sama ng taste ni Karen sa mga lalaki. Paano siya makakahanap ng mabuting lalaki para sa kanyang sarili? Masyado siyang makasarili. Ang isang lalaking tulad ng kanyang asawa ay sumire sa reputasyon ng aming pamilya sa loob ng maraming taon, mabangis na wika ni Brian. Sige, ayusin mo na yan. I don't want to hear any more about her, sabi ni Elion at pumikit. Sige, Dad, alis na ako. Gayunpaman, ang mga taong tulad ni Karen ay may pagnanais na pumatay. Sa tingin mo ba magagalit siya para salakayin ka? Napahinto si Brian sa kalagitnaan ng pangungusap. Iminulat ni Elion ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Brian. Isang malamig na tingin ang pinukol nito sa kanya. Nakatanggap ako ng balita na ang nangungunang mamamatay tao sa mundo ngayon ay si Black Rose.
Mga 5 o 6 na taon pa lang siya sa bukid. Ang dating nangungunang pumatay ay isang babaeng nagngangalang Night Sky. Tiningnan ko ang babaeng ito, at nagkataon, medyo kahawig ng itsura ni Karen. Sa tingin mo ba ay may ginawang kaiyahiya si Karen gaya ng pagpatay sa mga tao sa likod natin? I really don't understand why she would exchange a life as our family's miss for a life of a killer. Bahagyang panunuya ni Brian, medyo nakaramdam pa siya ng pagkadismaya. Maaasahan ba ang balitang ito? Tanong ni Elion. Medyo mapagkakatiwalaan. Nabalitaan ko na bago magretiro ang Night Sky, kailangang bayaran siya ng hindi bababa sa $50 milyong para kunin siya. Hanggat binayaran siya, gagawin niya ang lahat ng walang konsensya. Kasama na doon ang pagpatay sa mga bata at matatanda. Nag-aalala ako sa iyo, Dad. Paano kung dumating siya para patayin ka? Medyo nag-aalalang tanong ni Brian, pero nanunuya siya sa puso niya. Ito ay lumang balita, ngunit walang katibayan na ito ay totoo. Si Night Sky ay isang bihasang mamamatay sa nakalipas na 10 taon. Sa loob ng 10 taon na ito at ang halaga ng perang sinisingil niya, madali sana siyang kumita ng bilyon-bilyong dolyar sa panahong iyon. Ngunit sa kabutihang palad, walang nakaalam tungkol sa potensyal na ugnayang ito. Kung mayroon sila, si Karen ay nagdala ng kahihiyan sa pamilya Lee, isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan sa mundo. This time, natalo na siya ni Karen dahil maswerte siya. Natitiyak na niya ngayon na maaaring totoo ang lumang balita. Nakakahiya ang nakaraan ni Karen. Papatayin mo ako, tigaw ni Elion. He then snorted, she wouldn't dare. Sumandal si Elion sa kanyang upuan at nagtanong, itinuro ko sa kanya ang lahat ng mga galaw na alam niya, at alam ko ang lahat ng kanyang mga kahinaan. Paano niya ako mapapawi? Yes, Dad, you're right. Please be careful, though. After all, pinatay niya si Ivan para lang ang anak niya ang natitirang tagapagmana. Kung kaya niyang gawin ang ganoong bagay, ano pa ang hindi niya kaya? Pinilit ni Brian ang kanyang pag-aalala. Sa ilalim ng balat, iniisip niya, Karen, bilisan mo at patayin ang matandang ito. Matagal na siyang buhay, oras na para hayaan ng ibang tao na maging pinuno ng pamilya Lee. Well, I will watch out for her. If she really did come at me, I wouldn't mind killing her myself. Sabi ni Elion at saka pumikit. Lumabas ng kwarto si Brian pagkatapos noon. Tinawagan ni Leona si Karen sa kanyang telepono kalaunan. Nang sunduin niya, sinabi sa kanya ni Karen kung paano siya pinalayas ng pamilya Lee at naawa si Leona sa kanya. Ang pamilya Lee ay isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan sa mundo. Sa loob ng 2 dekada na ito, si Karen ang tumulong sa pamilya na makarating sa kung nasaan sila ngayon. Kung hindi, ang pamilya Lee ay matagal nang iniwan at nakalimutan. Gayunpaman, isang araw, pagsisisihan ng pamilya Lee ang pagtatatwa kay Karen. Matagal silang nag-usap sa telepono, at nahalata ni Leona na malungkot si Karen. Buti na lang at alam niyang malalampasan ito ni Karen ng mag-isa. Kinailangan ni Karen na harapin ang mga bagay sa Estados Unidos at subaybayan ang bawat kilos ni Brian. Hindi siya bumalik sa bansa, sa ngayon, kaya hiniling niya kay Leona na ipagpatuloy ang pagprotekta kay Mark ng palihim. Pinayuhan niya si Leona na palakasin ang kanyang lakas at sanayin si Mark ng sabay. Pumayag naman si Leona. Kanina pa niya planong manatili dito. Ang lahat ng kanyang sariling negosyo ay nasa ilalim ng kontrol. Walang problema. Maaari niyang turuan si Mark sa kanyang karagdagang oras. Leona, anong tingin mo kay Marky? Nag-aalalang tanong ni Karen. Ang una niyang ideya ay hayaang magsama sina Leona at Mark, ngunit hindi ito gumana. Gayunpaman, nagulat si Karen. Nakita niyang tila nagpakita ng pagmamahal si Leona kay Mark noon pa man. Sa wakas ay nakuha na ba ni Leona ang nararamdaman para sa kanya? Alam ni Karen na hindi kailanman hinayaan ni Leona na mapalapit sa kanya ang isang lalaki. Ay! Wish ko lang na maging ligtas si Marky at mabuhay ng mahabang masayang buhay. Walang ibang bagay, sabi ni Leona. Oo, iyon ang gusto niya. Iniisip niya kung ano ang nararamdaman niya kay Mark sa buong problemang ito. Inisip ni Leona si Mark noong bata pa. Gayunpaman, pagkatapos na makilala siya ng mas mabuti sa mga nakaraang taon, nadama ni Leona na may spark sa pagitan nila. Hindi siya naiinip sa tuwing kasama niya si Mark. Pinag-aralan niyang mabuti ang kanyang nararamdaman.
Oo, totoo iyon. Tila nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. Sigurado na si Leona ngayon. Gusto ko talagang lumabas at makasama siya. Sa tuwing hindi niya ako tinatawagan, nadidismaya ako. Hindi ba ibig sabihin nito ay may nararamdaman ako para sa kanya? Naisip niya sa sarili. Totoo, gusto niya si Mark. Si Leona, na 30 taong gulang, ay umibig. Gayunpaman, palagi siyang tiwala sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa kasong ito, nakaramdam siya ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Siya ay isang 30 taong gulang na babae. Angkop ba niyang makasama si Mark na mas bata sa kanya na 11 taon? Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang naiinis. Walang paraan sa paligid ng agwat ng edad na ito. Maaaring posible para sa kanila sa kabilang buhay. Gayunpaman, magagawa ba nilang magkakilala muli sa isa't isa? Gusto mo si Marky, di ba? Tanong ni Karen kay Leona noon para makagawa siya ng mga plano sa hinaharap. Yes, I do. Sagot ni Leona, kagat-labi. Kabanata 402. Nang magising si Mark ay natutulog pa rin si Lilibet sa tabi niya. Ilang magkakasunod na araw na silang natutulog ng ganito. Wala na siyang binanggit patungkol sa pag-alis pagkatapos sabihin sa kanya ni Mark na bumalik si Karen sa Estados Unidos. Inalikan ni Mark si Lilibet, ginaising siya mula sa pagkakahimbing. Nihimbing ang tulog niya kagabi. Hobby, wala ka bang pasok ngayon? Tanong niya. Si Mark ay hindi nakakapasok sa universidad sa loob ng halos 10 araw mula nang mamatay si Ivan. Paano niya nagawa iyon? Simula pa lang ng sophomore year niya at lumalampas na siya sa mga klase niya. Labis na nag-aalala si Lilibet sa pag-aaral ni Mark. Maraming pinag-isipan si Mark. Kahapon ay tinawagan siya ni Karen na nagpapaalala sa kanya na magsanay ng mas mabuti. Sa makatuwid, ang pag-aaral ni Mark ay kailangang pansamantalang umupo sa likod. Kung hindi, tiyak na lilipol siya ni Brian kung sakaling magkaharap sila. Hobby, bata ka pa. Hindi ka pwedeng sumuko sa pag-aaral mo ng ganito. I'll tutor you to fill you in, okay? Seryosong sabi ni Lilibet. Siya ay isang lektor at may mahusay na mga marka mula noong siya ay bata pa. Hanggat handang mag-aral si Mark, makakapagtapos siya sa paaralan na may matataas na marka. Isang mapanlin lang na ideya ang umusbong sa isipan ni Mark. Chikili, ibinulong niya ito sa tenga ni Lilibet. Namula ang tenga ni Lilibet sa narinig niya at buong Hobby, seryoso ka. Hindi kita tuturuan ng ganyan. Alam mo yan. Then I'll teach it to you, sabi ni Mark habang sinisimulan siyang yakapin. Huwag. Tumigil ka sa paglalaro. Gustong umupo ni Lilibet pero sobrang higpit ng hawak ni Mark sa kanya. Kaya naman, nagkusa siyang halikan siya. Tawakas ay lumuwag ang pagkakahawak ni Mark dahil doon. Ang lansihin na ito ay palaging gumagana sa kanya. Umalis ka na sa kama at maghilamos. Tutor kita ngayon. Lecturer mo na ako. Ah, hindi. Naputol ang pangungusap ni Lilibet nang magsimula siyang umungol ng tahimik. Namula ang mukha niya at nanlambot ang mga mata. Wala siyang paraan para harapin si Mark kapag ganito ang ugali nito. Sa kabutihang palad, nanatili ang pagtutol ni Lilibet sa araw na ito. Sa huli, nakabangon sila ng maayos sa kama. Pagkatapos ay tinuruan ni Lilibet si Mark sa kanyang mga aralin sa umaga. Pagsapit ng hapon, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Melda, nagtatanong kung maaari niya itong tulungan. Si Melda ay matagal nang ginugulo ng kanyang ina, kaya hindi niya napigil ang tumawag kay Mark para humingi ng tulong. Sa bagay, matagal na siyang nawala sa paningin niya. Si Mark ay nasa isang dilema. Tinabi sa kanya ni Karen na pansamantala siyang ligtas. Gayunpaman, nasa panganib pa rin siya kaya kailangan niyang mag-ingat. Sa kabilang banda, alam ni Mark na hindi siya tatawag ni Melda para sa tulong maliban kung ito ay isang kagyat na bagay. Matapos pumayag sa kanyang kahilingan, nag-isip si Mark ng mga paraan para sabihin ito kay Lilibet. Ito ay isang malaking problema. Hindi ito alam ni Mark, ngunit minsang sinampal ni Lilibet si Melda. Nakagawa lang ng kwento si Mark at sinabing may aasikasuhin siya at saka umalis. Nang gustong ipag-alala ni Lilibet ang tungkol sa kanyang kaligtasan, tumunog ang kanyang telepono. Tinatawagan siya ng kanyang ina na si Liza. Hindi nagtagal, naghiwalay ang dalawa. Hinanap ni Mark si Melda, nagpaplanong bumalik sa gabing iyon habang hinanap ni Lilibet si Liza bilang hinirang.
Nagpunta si Lilibet upang makipagkita kay Liza sa isang abandonadong lugar. Bukod kay Liza at sa bodyguard nito, naroon din ang isa pang babae. Mukha siyang hindi pamilyar ngunit elegante. Walang kamalay-malay na naglakad si Lilibet sa gilid ni Liza, alerto. This is Phoenix. She's a member of the International Assassin Association. Inayos ko na ma-enlist ka sa association nila at natanggap ka na. Kasalukuyan kang walang ranggo. Ang mga assassin ay nahahati sa tatlong magkakaibang rank. Walang sino man, minor, famous and celebrated killer, sabi ni Liza. Matapos pag-isipan ito, naisip ni Liza na ito ang pinakamahusay na paraan upang palakasin ang mga kakayahan ni Lilibet. Kung siya ay isang assassin, maaari siyang kumita ng mas maraming pera at palakasin ang kanyang sarili. Ito ay ang pinakamahusay sa parehong mundo. Noong hindi pa buntis si Liza kay Lilibet, matagal na niyang sinubukang gawin ang trabaho. Gayunpaman, wala siyang kakayahan para dito. Siya ay kikita lamang ng $5,000 sa isang pagkakataon. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, nakatanggap lamang siya ng $30,000 ng pinakamaraming. Bagamat mahigit 30 taon na ang nakalipas, sapat na kamakailan para kay Liza na makipag-ugnayan pa rin sa asosasyon. Higit pa rito, magagamit niya ang kanyang mga koneksyon para tulungan si Lilibet. Gayunpaman, sa yugtong ito, sino ang gustong kumuha ng isang baguhan? Kung nagsimula si Lilibet sa simula, makakakuha lang siya ng mga trabahong hindi gustong gawin ng iba, tulad ng pagpatay sa mga ordinaryong tao. Ang sahod ay mga $50,000 lamang. Ito ay hindi gaanong. Natahimik si Lilibet. Medyo nag-alinlangan siya, iniisip kung gusto niya maging contract killer. You can set your own conditions. You can also specify kung anong uri ng mga tao ang hindi mo papatayin, paalala ni Phoenix. Napaisip si Lilibet. Ito ang pinakamagandang alok na mayroon siya sa ngayon. Kinailangan niyang maging assassin para sanayin niya ang sarili. Kung hindi, hindi niya mababawi ang kanyang ari-arian mula sa kanyang pinsan na si Ramon. Pagkatapos ng lahat, ito ay simpleng loika. Kailangan niyang magsanay upang maayos na manalo sa isang laban. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay ang sumali sa asosasyon at maging isang assassin. Idinagdag ni Phoenix, sa ngayon, Black Rose, ang nangungunang babaeng pumatay sa mundo ay may panimulang presyo na $10,000,000. Ito ang halos pangarap ng lahat ng tao. Gayunpaman, wala pa rin siya sa kanyang pinakamataas. Ang pinakamakapangyarihang mamamatay na mayroon kami ay Night Sky. Ang kanyang panimulang presyo ay $50,000,000. Tinukoy niya na hindi niya papatayin ang mga bata o matatanda, niyang may sakit o ang mabuti. Natahimik si Lilibet ng ilang segundo bago siya pumayag, sige, tatanggapin ko. Ang kondisyon ko ay magiging katulad ng Night Sky. Si Lilibet ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga mamamatay tao. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Night Sky. Gayunpaman, nang marinig na ang assassin ay nagkakahalaga ng $50,000,000 bawat pagpatay, labis na naantig si Lilibet dito. Bukod dito, napakamakatao ng Night Sky sa hindi pananakit sa mabuti at inosente. Naramdaman ni Lilibet na konektado siya sa Night Sky sa ilang antas at kaya, nagpasya siya na gusto niyang maging katulad niya. Sure. You'll have to have a code name by the way. All assassins have one, sabi ni Phoenix sa kanya. Ang codename ko ay Blood Leopard, sabi ni Lilibet. Nantigas ang kanyang tingin sa mga sandaling ito. Sige, sagot ni Phoenix habang inilalagay ang pangalan sa system. Ngayon, si Lilibet ay inuri bilang isa sa mas mababang antas ng mga mamamatay tao kasama ang iba pang 76% ng asosasyon. Hindi pa rin siya kilala sa publiko. Sa oras na ito, si Lilibet ay wala pa ring tao. Ang pangalang Bloody Leopard ay ipinasok lamang sa system. May trabaho ka ba para sa akin ngayon? Malamig na tanong ni Lilibet. Napatingin si Phoenix kay Lilibet doon at nagtanong, bakit? Tapos ka ba sa pera? Ay, hindi makasagot si Lilibet dahil hindi rin siya sigurado. Kung binanggit niya ito kay Mark, alam niyang ang kanyang bank account ay agad na magkakaroon ng $100,000 na nakabank-in. Hindi siya kapos sa pera. Gayunpaman, ayaw ni Lilibet na masyadong umasa kay Mark dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Gusto niyang kumita ng sarili niyang ikabubuhay. Napatingin din si Liza kay Lilibet doon. Hindi naman ako nagkukulang sa pera, pero gusto kong magtrabaho, sagot ni Lilibet sa huli.
Gusto niyang magsanay para sa lakas. Bueno, kung titingnan ang iyong kasalukuyang reputasyon, ikaw ay makontrate sa isang trabahong wala pang 30,000 dolyares. Kailangan mong ibigay ang 20% nito sa asosasyon. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Phoenix. Naiintindihan ko, sagot ni Lilibet. Alam niya na ang ganitong organisasyon ay hindi para sa kapakanan ng publiko. Okay. May mission ka ngayon. Ayon sa preset conditions mo, qualify ito. Boss ito ng isang kumpanya, sabi ni Phoenix. Ano ang pangalan? Tanong ni Lilibet. I've already sent you the information. I'll have to remind you that if you lose your life during a mission, the organizations will not be responsible for anything. Maliwanag ba iyon? Palm ulit ni Phoenix. Naiintindihan. Well, lahat ng impormasyon na kailangan mo ay naipadala na sa iyong mobile phone. Maaari mo akong kontakin kung may kailangan ka pa. Ipapaalala ko sa iyo na ang mga contract killer ay hindi lamang pumatay, ngunit pinuprotektahan din nila ang mga tao. Pagkasabi nito ay agad na umalis si Phoenix. Nasaan na si Black Rose? Biglang tanong ni Lilibet habang mabangis na kumikinang ang mga mata. Matagal nang hindi nagpakita si Black Rose dahil siya ay malubhang nasugatan mula sa nakaraang labanan kay Karen. Alam mo ba ang Black Rose? Medyo nagulat si Phoenix. Ang Black Rose ay ang pinakamahusay na pumatay. Palagi siyang abala dahil sikat siya sa mga kliyente. Walang konsensya si Black Rose. Papatayin niya ang sinuman, anuman ang kanilang edad o moralidad hanggat siya ay binabayaran. Gayunpaman, tatanggap lamang siya ng isang kliyente bawat buwan. Laging nakadepende sa mood niya. I do. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon, hiling ni Lilibet. Hindi namin alam. Kahit gawin namin, hindi namin ilalantad ang lokasyon niya. Ganon din, kung hihilingin ni Black Rose ang lokasyon mo, hindi rin namin sasabihin sa kanya, sabi ni Phoenix. Ito ay isang tuntunin. Kung walang ganoong panuntunan, magiging gulo ang asosasyon. Nang marinig ito, natahimik si Lilibet. Magandang ideya iyon dahil mas pinag-isipan niya iyon. Take this as a piece of personal advice from me. Black Rose is the world's top female killer. Don't look for her, you'll die in her hands, payo ni Phoenix. Siguradong hahabulin siya ni Lilibet kahit anong mangyari. Pinahirapan ni Black Rose si Mark at gusto ni Lilibet na maghayganti para sa kanya. Pagkatapos noon, umalis si Phoenix kalaunan. Tumingin si Lilibet sa phone niya, malamig ang ekspresyon niya. May mga larawan at detalyadong address sa information sheet. Talagang naabot ng kanyang target ang kanyang mga kondisyon. Lilibet, tawag ni Liza. Nakahinga siya ng maluwag. Alam niyang kaya ni Lilibet ang ganito. Nay, magtago muna kayong dalawa. Gagawin ko ang misyon ko, sabi ni Lilibet. Ang kanyang target ay hindi masyadong malayo sa kanya. Kung magiging maayos ang lahat, gagawin niya ang trabaho sa loob ng susunod na 2 araw. Ito ang una niyang trabaho bilang contract killer. Tinubukan ni Lilibet na pasayahin ang sarili sa pag-iisip, kaya ko ito. Talagang lalampas sa 50 milyong dolyar ang sahod ko isang araw, higit pa sa Night Sky. Kabanata 403. Pagkaalis ni Lilibet ay natahimik si Liza ng matagal. Hindi niya alam kung tama o mali na hayaan si Lilibet na tahakin ang landas bilang isang assassin. Ngunit kung si Lilibet ay nalantad sa higit na kalupitan, mas mararamdaman niyang walang pakialam. Kung may dugo siya sa kanyang mga kamay, tiyak na magiging cold-blooded siya at magiging malayo kay Mark. Naisip ni Liza na magiging maganda kung sa huli ay iiwan siya nito. Ito ay walang kabuluhan para sa kanila na magkasama pa rin, hindi sila sinadya. Lilibet, gawin mo ang lahat. Pinasigla siya ni Liza. Habang nabahira ng dugo ang mga kamay ni Lilibet, isang araw, tiyak na mapapatay niya si Karen. Bumalik na tayo, sabi ni Liza sa bodyguard niya. Lumabas sila sa abandonadong gusali at huminto sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, biglang nasulyapan ni Liza ang isang sasakyan habang dumadaan ito. Ang driver ay si Mark. Agad na tumigas ang nanlilisik sa mga mata ni Liza. Parang galit na galit ka, sabi ng bodyguard niya, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang kinikilos ni Liza. Paano niya ito dapat ilagay? Matagal na niyang kasama si Liza. Pakiramdam niya ay bahagyang nagbago si Liza pagkatapos ma-anesthetize noon at naging mas irritable ang kanyang personalidad.
Isang araw, naabutan niya si Liza na umiiyak sa banyo. Parang may naisip siya na ikinagalit niya lalo. Nagalit siya hanggang sa tumulo ang luha niya. Hindi, bakit ako magiging? Saway ni Liza. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Mark, naisip niya ang pangyayari kung saan nakita niya itong nakahubad. Hindi man sinasadya, hindi maiwasan ni Liza na magalit. Kung tutusin, matagal na niyang iniingatan ang kanyang katawan mula sa mga titig na titig. Matapos mamatay ang ama ni Lilibeth maraming taon na ang nakalilipas, hindi pa siya nasangkot sa anumang bagay na kasing eskandalo nito. She has been held herself together for so long, only to be triggered by Mark just like that. Natigilan ang bodyguard niya sa tono niya. Halatang galit na galit si Liza. Parang gusto niyang pumatay ng tao. May ginawa ba siya sa'yo? Hindi maiwasang magtanong ng bodyguard niya dahil sobrang kakaiba. Si Liza noon ay proud at bihirang magalit. Napakaraming tao ang kanyang minamaliit sa pag-aakalang hindi sila karapat-dapat sa kanyang galit. No. Let's go? Maikling sagot ni Liza. Walang choice ang bodyguard niya kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Ito ay kakaiba pa rin. Malamig na tinitigan ni Liza ang sasakyan ni Mark at tahimik na sumumpa. Mark, if ever na malaman ni Lilibeth ang tungkol dito, papatayin kita. Sabik na sabik si Melda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pinipilit siya ng kanyang ina na bumisita ngunit matagal nang nawawala si Mark at ni minsan ay hindi nagpakita sa kanya. Sa kabutihang palad, nakakuha ng sapat na lakas ng loob si Melda para tawagan si Mark at sinagot na niya ang tawag. Ate Melda, bati ni Mark habang nagmamaneho papunta sa parking lot ng plaza. Naisipan niyang bumisita kay Yolanda at magtanong tungkol sa kalagayan ng lupang binili niya. Aabutin lang siya ng ilang minuto. Tumango si Melda bilang pagsang-ayon. Siya ay parehong natuwa at gumaan. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang nakita si Mark. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay hindi nagbago kahit kaunti. Bumaba si Mark sa kotse at nagpaalam kay Melda na papunta na siya sa itaas para tingnan. Pumayag naman siya. Umakyat si Mark sa wakas. Nang makita niya si Yolanda, natuwa siya. Sa bagay, hindi rin siya nagpakita kamakailan. Nagtanong si Mark tungkol sa sitwasyon sa kamay at lubos na nasisiyahan sa mga sagot. Napakahusay ng Yolanda. Nagsimula na ang proyekto ng lupain at mabilis ang pag-unlad. I will not be around as much from now on. You'll have to see fit, diretso ni Mark kay Yolanda. Matapos tulungan si Melda sa pagkakataong ito, babalik siya kay Leona at sisimulan ang kanyang hardcore na pagsasanay. Oh, okay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Yolanda na may pag-aalala. Oo, magaling ako, bahagyang ngumiti si Mark. Napakaganda ni Yolanda sa araw na ito. Nagsuot siya ng mga profesional na damit na binabalangkas ang kanyang perpektong figure. Dapat sabihin na si Yolanda, na ilang buwan nang nasa trabaho, ay isang napakalakas na babae. Marami ang nagnanais na sakupin siya. Aalis na ako. May iba pa akong dapat daluhan, paumanhin ni Mark. Sige, sagot ni Yolanda. Paglabas ni Mark sa opisina, naisip niya kung anong klaseng lalaki ang pipiliin ni Yolanda na maging boyfriend niya. Siya ay isang natatanging babae. Mark, tawag ng isang boses nang makalabas na si Mark. Dumingon siya at nakita niyang si Sarah iyon. Nagulat si Sarah sa presensya niya. 10 araw nang nawawala si Mark, at talagang na-miss niya ito. Tumakbo si Sarah at niyakap siya. Hindi alam ni Mark ang gagawin. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong niya. Ito ay purong pagpapahirap. Si Sarah ay nakasuot ng maong na shorts na kitang-kita ang kanyang mga binti. Nakasuot din siya ng pang-itaas na may sexing strap na lantad ang kanyang mga balikat. Babagsak na si Mark kapag hinahawakan niya ito ng ganito. Tinulak siya ni Mark palayo sa huli. Medyo nalungkot si Sarah dahil doon. Matagal na niya itong hindi nakikita pero hindi man lang niya ito hinayaan na yakapin siya. Mark, bakit hindi ka pumasok kanina? Akala ng mga kaklase natin ay nag-drop out ka. Iniisip ni Mark kung paano siya makakapag-aral sa ilalim ng kanyang mga kalagayan. Sabi niya, well, hindi sila nagkakamali. Hindi ako papasok sa school ngayon. Ano bakit? Tanong ni Sarah na nababalisa. Natatakot siyang marinig ang sinabi ni Mark. Paano na lang siya huminto sa pag-aaral ayon sa gusto niya? Sophomore pa lang siya. Nakakainis ka kasi masyado, biro ni Mark.
Namula ang mga mata ni Sarah dahil sa mga luha niya, hindi niya nakuha ang biro. I'm not annoying. I won't bother you anymore, I swear. So babalik ka na ba sa klase? Nakaawang tanong niya. Nagkibit balikat si Mark. Sige, pag-iisipan ko. Nang marinig ito, nakahinga ng luwag si Sarah at sinabing, kung gayon, hihintayin kita. Pangako hindi nakita guguluhin pa. Nagkibit balikat si Mark at bumaba. Lubhang nasaraan ng loob si Sarah. Kailan pa siya nagalit sa kanya? Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawalan niya. Bumaba siya, wala siyang balak magmaneho. Sumakay na lang siya sa kotse ni Melda. Sa araw na ito, walang suot na sexy si Melda dahil bibisitahin niya ang kanyang mga magulang. Kinailangan niyang magbihis ng mas konserbatibo. Nahuli ni Melda ang dismayadong ekspresyon ni Mark at nakaramdam siya ng kasiyahang pagtataka. Mark, anong tinitingin-tingin mo? Wala lang. Ate Melda, please drive, sabi ni Mark habang nakasandal sa upuan. Tinanggal ni Melda ang kanyang seatbelt at tumabi kay Mark. Natigilan siya sa matapang nitong galaw. Don't overthink it. It's a thank you for helping me, nahihiyang sabi ni Melda. Paanong hindi siya mag-overthink? Sabi niya, Sister Melda, Lilibet and I had. Alam ko. Pero may lugar din naman ako sa puso mo, di ba? Pinutol siya ni Melda. Naisip ni Mark na tama siya. Pagkatapos ng lahat, si Melda ang una niya. Paano niya ito makakalimutan? So, what were you looking at? May mali ba sa damit ko? Tanong ni Melda. Napahiya si Mark. Maganda ang figure ni Melda at sexy siya sa kahit anong bagay. Hindi siya maliit kahit kay Titing. Ang kanyang mahubog na mga binti ay drool-worthy, lalo na kapag siya ay nakasuot ng masikip na yoga pants sa tuwing siya ay nagjo-jogging. Tell me then, what's wrong with my outfit? Address according to your opinion. Naglakas loob si Melda at itinuloy ang paksang ito. Siya ay palaging matapang, ito ay sa kanyang pagkatao. Kung hindi niya sana hinalikan si Mark ngayon lang. Nahiya naman si Mark at bamulong siya, huwag ka nang mag-abala. Ate Melda, magmaneho ka na. Napangiti si Melda doon. Ano ang kinatatakutan mo? Sa tingin mo ba ay mayroon kang isang bagay na hindi ko pa nakikita? Umubos si Mark sa kahihiyan at nagpasya na huwag magsalita ng anuman. Bahagyang ngumiti si Melda. Akala ba niya nililigawan siya nito? Medyo cute ang reaksyon niya. Nang sa wakas ay nagsimulang magmaneho si Melda, nakahinga ng maluwag si Mark at ipinikit ang kanyang mga mata. Kaya lang, nagsalita si Melda, ikaw lang at ako ngayon sa kotse. You can do anything you want, you know. As long as it doesn't affect my driving, you can do it. I just want to ensure your safety. Ate Melda, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagsisimula ng masira si Mark. Alam niya kung ano ang ipinahihiwatig ni Melda na magagawa niya. Lalong naging matapang si Melda pagkatapos nilang hindi nagkita ng 10 araw. Umiti lang si Melda at nagpatuloy sa pagmamaneho ng walang ginagawa. She was a little disappointed, pero at least nakatingin si Mark sa kanya. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na nagpapakitang naaakit pa rin siya rito. Pinigilan niya ang sarili dahil lang kay Lilibet. We're here, kalaunan ay anunsyo ni Melda nang makarating sila sa isang hotel. Ito ang kumpanya ng kanyang ama. Ang mga kamakailang piging ay ginanap sa hotel na ito. Bilang kanyang anak, syempre, darating ito at susuportahan siya. Bumaba si Mark sa kotse sa lalong madaling panahon. It was really uncomfortable for him to stay in the car. Sa kabutihang palad, medyo bukas na ang isip ni Lilibet para matugunan ang mga pangangailangan ni Mark. Kung hindi, si Mark ay magkakaroon ng. Pagkatapos ng lahat, si Melda ay isa ring napakagandang babae. Hindi niya mapipigil ang sarili kung nagtagal pa siya. Si Melda naman ay tumatawag at nagtatanong. Tumayo si Mark sa pasukan ng hotel at tumingin sa paligid. Out of nowhere, isang Maybach ang tumungo. Ito ay isang marangyang kotse, madaling matalo ang bawat iba pang kotse sa parking lot. Isang magandang babae ang nagmamaneho ng sasakyan. Nakilala siya ni Mark sa isang iglap. Kapatid ni Aaron iyon, si Trisha. Nandito rin siya para dumalo sa party. Nakita tuloy ni Mark na may gwapong lalaki sa tabi niya at napaisip siya kung boyfriend niya iyon. Hindi nakita ni Trisha si Mark, ngunit nakita ng lalaking katabi niya.
Ibinaba niya ang kanyang bintana at inihagis ang isang stack ng pera. Humihingi. Sabihin sa iyong babae na ilayo ang kanyang sasakyan. Ang lalaki ay mayabang na nag-isip. Paano makakapagmaneho ang taong ito ng BMW na nagkakahalaga lamang ng 7 o 800,000 dolyar sa party? Hindi ba siya nakakaramdam ng kahihiyan? Ngumisi ang lalaki. Napatulala si Mark doon, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Noon lang napansin ni Trisha na si Mark iyon at natigilan siya. Tahuli ay nagpa siya ang lalaki na bumaba sa kanyang sasakyan na may malakas na kalabog. Itinuro niya si Mark na may pag-aakusa, narinig mo ba ko? Ay parada mo ang iyong crappy car sa ibang lugar. Every other car here is worth more than $5 million. Don't you feel inferior? If you were to hit one of them, do you think kaya mo bang bayaran ang pinsala? Umisi ang lalaki at tinutuya si Mark sa kanyang puso, ang lalaking ito ay walang magandang mata sa mga kotse. Kabanata 404. Ang bawat kotse dito ay talagang maluho. Wala namang masama sa pagpark ng sasakyan ni Melda dito. Ang paradahan ay para sa mga sasakyan na nakaparada, hindi ba? Kailan pa nagkaroon ng ganitong mga paghihigpit? Narinig mo ba ako? Sabihin mo sa babae mo na ilipat ang kotse niya. Nakangising sabi ng lalaki. Nang hindi nagpatinag si Mark, napaisip siya kung started ba si Mark. Ang bawat kotse dito ay mahal. Hindi ba alam ng lalaking ito kung ano ang kahihiyan? How dare he park his cheap car here? Gaano kakapal ang balat ng mga taong ito? Tinulyapan lang siya ni Mark. Sa sandaling ito, lumabas si Melda sa kanyang sasakyan. Nang makita ang ibang lalaki na nakatitig kay Mark, nabalisa siya at nagtanong, Mark, anong problema? Anong nangyari? Wala. Tinawian siya ni Mark ng kamay. Ano? Wala. Bulag ka ba o bingi? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Paalisin mo na siya. This parking lot is not for crappy cars. Ilipat mo na. Napatingin kay Melda ang lalaking si Linden Allen habang sumisigaw. Nakaramdam siya ng sobrang inggit. Paano nahanap ng isang hanggal na tulad ni Mark ang kanyang sarili na napakagandang kasintahan? Ang kanyang figure ay hindi kapani-paniwalang napakaganda. Masyado lang siyang maganda. Natukso si Linden na ituloy siya, ngunit hindi rin masama ang kanyang babae na si Trisha. Halos pare-pareho ang figure ni Trisha kay Melda. Gayunpaman, magiging isang malaking kasiyahan kung maaari rin siyang magkaroon ng kasiyahan kasama si Melda. Nakaramdam ng tuwa si Linden sa kanyang puso. Lahat ng babae ay mahilig sa pera, at marami siya nito. Kung niregaluhan niya si Melda ng kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, tiyak na gagapang ito sa kama kasama niya. Iyon ay tiyak. Nakagawa na ng plano si Lindan. Bakit? Hindi ba ako pwedeng mag-park dito? Nagalit si Melda. Hindi pa siya nakatagpo ng gayong mayabang na tao. Naguguluhan siya kung bakit hindi siya makaparada doon. Pretty lady, tingnan mo yung kotse mo tapos tignan mo yung sa amin. Sa tingin mo ba qualified yung kotse mo na mag-park dito? Hindi mo ba naisip na mas mababa ito sa akin? Mayabang na sagot ni Lindan. Ang pagtanggi ni Melda ay naging mas panais-nais sa kanya. Not bad, matapang siya. Pero bakit ang sama ng taste niya sa lalaki? Paano siya makakasama ng walang kwentang lalaki? Hindi. Ang mga parking lot ay para sa lahat ng uri ng mga kotse, hindi ba? Ang iyong pakiramdam ng higit na kahusayan ay hindi ka panipaniwala. Kung kaya mo, mangyaring subukang alisin ang lahat ng iba pang mga kotse dito. Galit na sabi ni Melda. Sa pagkakataong ito, medyo masaya siyang dumalo sa kaganapan. Gayunpaman, hindi siya pinalad na makatagpo ng kalokohang ito nang bumaba siya sa kanyang sasakyan. Nasira ang mood niya. That'd be a piece of cake. Pretty lady, gusto mo bang magpakita ako sayo? Sige, bubusugin kita. Umiti si Linden at kinuha ang kanyang cellphone para tumawag. He demanded, nasa parking lot ako. Halika dito. Tapos, niligpit niya ang phone niya at nakangiting tumingin kay Melda. Natarante si Melda. Talaga bang tanggalin ng lalaking ito ang bawat sasakyan dito? Mayroong higit sa 100 ng mga luxury car, na lahat ay mga sports car. Dapat silang pag-aari ng lahat ng mayayamang bisita sa hotel. Hindi tulad ni Melda, medyo interesado si Mark sa mangyayari. Pagkaupo sa kotse, nagulat si Trisha nang makita niya si Mark.
Nandito siya para dumalo sa party, pero hindi niya inaasahan na lalabas din si Mark. Nandito rin ba siya para sa party? Akala siguro ni Trisha. Nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan. Lumapit sa kanya si Linden na may ngiti sa labi habang sinabing, "Trisha, please wait in the car for now. I encountered a problem, but I'll get it solved very fast." "No, but this is..." Sinubukang ipaliwanag ni Trisha. Gusto niyang sabihin sa kanya kung sino si Mark, ngunit nagambala siya ni Linden bago niya magawa. "Ayos lang, sandali lang. Babalik din ako agad." Ay, sinubukan ulit ni Trisha na magsalita. Sandali lang, nakangiting wika ni Linden habang pinutol siya. Hindi nakaimik si Trisha. Wala pang isang minuto, mahigit isang dosenang tao ang nagmamadaling pumasok. Lahat sila ay empleyado ng hotel. Nagulat si Melda dito. Ano ang nangyayari? "Young Master, ano ang maipaglilingkod namin sa iyo?" Tanong ng pinuno ng seguridad. Oo, ang hotel na ito ay isa lamang sa maraming ari-arian na pag-aari ng pamilya Allen. I drive lahat ng sasakyan palabas ng parking lot na ito, utos ni Lindan. Tabay kuha ng isang bangkos ng susi sa kanyang bag. Natigilan si Melda. Sa kanya ba ang lahat ng sasakyang ito? Lahat sila. Ibig mo bang alisin lahat ng sasakyan mo sa parking lot na ito? Ayaw mo na bang mag-park dito? Pansamantalang tanong ng ulo. Of security, oo. Ay parada mo na lang sila sa ibang lugar. Anyway, hindi ko naman sila pinade-drive, ani Lindan. Sige, sagot ng pinuno ng seguridad. Kinuha niya ang mga susi ni Linden at inayos ang iba na ilipat ang mga sasakyan. Hindi nagtagal, pinalis na ang lahat ng sasakyan. Maya-maya ay lumapit si Linden at ngumiti kay Melda. He gloated. "See, I did it. Only with a single phone call." Hindi nakaimik si Melda. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng napakaraming sasakyan. Medyo nagulat din si Mark. Para saan ang lalaking ito bumili ng napakaraming sasakyan? Hindi maintindihan ni Mark. Siguro dahil wala siyang gaanong interes sa mga sasakyan. Last time, naisipan niyang bumili ng isa pa pero hanggang ngayon, hindi pa talaga niya nagagawa. Tapat na sa kanya ang isang kotse. Maaari mo bang ilipat ang iyong sasakyan ngayon? Umiti ulit si Lindan. Nalaman niyang nakakaakit talaga ang kahihiyan ni Melda. Bakit ako dapat? She retorted, lahat ng sasakyan mo ay inilipat na. Napakaraming libreng parking spaces ngayon. Anong karapatan mo para hilingin na ilipat ko ang kotse ko? Well, it's because this hotel belongs to my family. Are you satisfied with this answer? Nanatiling nakangiti si Linden habang sumagot. Very much so, inis na bulong ni Melda. Tinaman niya ito ng tingin at handa nang ilipat ang kanyang sasakyan sa ibang lugar. Ngunit biglang nagtanong si Linden, "Oy, sa iyo ba ang sasakyan o sa kanya?" Itinuro ni Linden si Mark gamit ang kanyang daliri habang nagsasalita ito. "Akin na," sagot ni Melda. "Oh, sa'yo yan. Wala ba siyang sasakyan?" Lumalim ang mapanuksong ngiti ni Linden habang iniisip, this loser doesn't even own a car. Was he hitching a ride with her then? Siya ay, ngunit hindi siya ang nagmamaneho nito. Kumunat ang noo ni Melda sa narinig. She said curtly, "This is nothing to do with you, I presume." Haha. Dahil sa iyo ang sasakyan, papayagan kitang iparada ito ngayon dito, sabi ni Lindan. Hindi, mas gusto kong mag-park sa ibang lugar, sabi ni Melda. Pumasok na siya sa kotse at nagsimulang paandarin ang sasakyan niya. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Mark si Trisha na naghihintay pa rin sa kanyang sasakyan. Kumunat ang noo ni Linden nang mahuli siya. Bakit ka nakatitig sa girlfriend ko? Nalaman niyang napaka-unrate ni Mark. Kamakailan lamang ay napalapit si Linden kay Trisha. Paano siya masisilip ni Mark kung siya mismo ay hindi pa siya hinihigan? Siguradong hindi hahayaan ni Linden na magnakaw ng sulyap kay Trisha ang lalaking ito. Ang iyong kasintahan. Medyo nagulat si Mark sa tanong niya. Si Trisha ay isang malakas, malaya, at matalinong babae. Paano siya napunta sa isang lalaking tulad ni Linden? Maaaring ito ay para sa pera. Parang hindi tama iyon. Kahit na ang pamilya Dawson ay hindi isang sikat na sambahayan sa bansa, hindi sila kapos sa pera. Hindi na kailangan pang sumipsip ng iba si Trisha. No shit. Do you think she's yours then?
Ang tanga mo, ngini siya ni Lindan. Swerte lang siguro na nahulog sa'yo yung babaeng yun. Pero iba ako sa'yo. Kaya ako. Lumuhad lahat ng babae sa harapan ko if I merely flick my wrist. Nagulat si Mark sa pahayag na iyon. Sino ang taong ito? Paano siya naging mayabang? Tumingin muli si Mark kay Linden at naisip na nagsisinungaling siya. I am warning you, don't look at my girlfriend. If not, I'll have you kicked out. Kung hindi dahil sa magandang babaeng kasama mo kanina, pinalayas na kita. Hindi nagustuhan ni Linden ang hitsura ni Mark. Noong unang dama po ang mga mata niya kay Mark, nakaramdam siya ng inis. Kung hindi dahil kay Melda, matagal na niyang itinaboy si Mark. Nagkibit balikat si Mark at sinabing, kilala ko ang girlfriend mo. Kilala mo siya, sarcastic na sabi ni Linden, how are you qualified to know her? Oh, I know. You must be a pulubi sa kalye. She found you pitiful, kaya binigyan kanya ng pera. Tama ba? Hindi, cool na sagot ni Mark. Well, if that's not it, then, you must be a waiter from somewhere, di ba? Dahil minsan lang naghain ka ng pagkain sa girlfriend ko ay hindi ibig sabihin na magkakilala na kayo, alam mo na. Aaron, wala kang kahihiyan. Natatawang sabi ni Lindan. Walang alinlangan sa kanyang isipan na si Mark ay mukhang isang regular na tao na walang katayuan. Dapat ay gumawa siya ng ganoong taktika para makilala pa si Trisha. O baka naman bahagi siya ng security team na nagpoprotekta kay Trisha. Baka yun na. Muling sumimangot si Mark at nagtanong, paano mo siya nakilala? Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung sino ako? Napangisi si Lindan. Umiling si Mark. Hindi niya talaga kilala kung sino ang lalaking ito. Pero dahil marami siyang mamahaling sasakyan at ang pamilya niya ang may-ari ng buong hotel, tiyak na mas mayaman siya kay Trisha. No, I don't. Nagkibit balikat si Mark sa sinabi niya. Kung hindi mo man lang ako nakikilala, dapat ay nasa mababang uri ka. Tama, paanong ang isang tulad mo ay makikilala ang isang tulad ko? Hindi dapat nakakagulat na hindi mo ito kilala, panunuya ni Lindan. Naisip niya na hindi kwalipikado si Mark na makilala ang isang taong may mataas na katayuan tulad niya. Kabanata 405. I'll be generous for once and tell you who I am. Ngayon makinig kang mabuti, ako si Linden Allen, panunuya ng lalaki. Linden Allen, tanong ni Mark. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya noon. Haha. Napaka-inutil mo na hindi mo man lang narinig ang pangalan ko. Natatakot ka na ba? Don't worry, hindi ako katulad mo. Mas maganda ako. Normally, hindi qualified ang mga katulad mo. Talk to me, but I've allowed you to do so today. Bakit? Well, I have to admit your girlfriend is very beautiful, nakangiting sabi ni Lindan. Naramdaman ni Linden na sayang ang magandang Melden na makasama ang isang pauunan tulad ni Mark. Nakakatakot, ang isang magandang babae na tulad ni Melda ay dapat kasama ng isang tulad niya, hindi si Mark. Nagulat si Mark sa narinig. Iniisip niya kung nagustuhan ba ni Linden si Melda. Hindi ito nakakagulat. Parehong perpekto ang kanyang figure at hitsura. Normal lang sa isang lalaki ang mahilig sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Melda kung alam niya ito. Kaya nga binigyan kita ng pagkakataon na makausap ako. Naiintindihan mo na ba? Sabi ni Linden habang nakangiti, sumulyap lang sa kanya si Mark. Noon pa lang, nagsimula ng maglakad si Melda patungo kay Mark matapos ay parada ang kanyang sasakyan. Sabi niya, halika, Mark. Pasok na tayo. Nagkibit balikat si Mark kay Linden at kasama niya itong pumasok sa hotel. Umisi si Linden pagkatapos noon habang malungkot na nag-iisip. Tayang ang magandang babae. Pagkatapos, naglakad siya sa gilid ng kanyang sasakyan at sinabi kay Trisha, Trisha, pwede mo nang iparada ang sasakyan. Sige, sagot ni Trisha. Pakiramdam niya ay mas mabuting huwag na lang niyang kamustahin si Mark kung sakaling awkwardness. Kung tutusin, alam niyang magkasama sila ni Queen. Gayunpaman, may kasama siyang ibang babae. Ano ang nangyayari? Nanliligaw ba talaga siya? Pagkatapos ng ilang maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Trisha na huwag batiin si Mark upang hindi siya mapahiya. Ipinarada ni Trisha ang sasakyan sa wakas.
Nang makalabas siya, ngumiti si Linden sa kanya at nagtanong, Trisha, totoo ba noong sinabi niyang kilala ka niya? Nagulat si Trisha doon. Inamin ba ito ni Mark? Yes. We do know each other, pagkumpirma niya. Familiar ka ba sa kanya? Hindi, malinaw na sagot ni Trisha. Hindi siya pamilyar kay Mark dahil ilang beses pa lang silang nagkita. Oo naman, imposibleng maging pamilyar sila sa isa't isa. Hindi na interesado si Linden sa bagay na ito. Hindi niya sasayangin ang kanyang lakas sa pag-iisip tungkol kay Mark. Si Mark ay hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Ang kanyang pangalan ay Mark Orleans, at siya ay. Naisip ni Trisha na maaaring kailanganin niyang gumawa ng isang maliit na pagpapakilala tungkol kay Mark kay Linden. Gayunpaman, hindi siya masyadong malinaw tungkol sa background ni Mark kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit alam na alam niya ang kay Linden. Ang pamilya Allen ay isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan sa bansa. Ito ay isang kamangha-manghang gawa. Gayunpaman, ang pamilyang Orleans ay hindi isa sa 4. Sa makatuwid, si Mark ay dapat na mas mahina kaysa sa Linden sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Gayunpaman, tiyak na mas mabuti siya kaysa sa pamilya Dawson. Alam na alam ito ni Trisha. Huwag na natin siyang pag-usapan. Tara na, walang interes na sabi ni Linden. Madali niyang maalis sa mababang uri ang isang tulad ni Mark. Walang choice si Trisha kundi ang sumang-ayon, sige. Tila mababa ang tingin ng pamilya Allen, isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan, sa pamilya ni Mark. Sabay na pumasok ang dalawa at umakyat sa taas. Ngumiti si Linden at inabot ang kamay niya. Nahiya naman si Trisha dahil doon. Salamat, bulong niya sa huli. Napangiti si Linden nang marinig iyon. Si Trisha ay talagang isang primera klaseng kagandahan. Napakakinis at napakaganda ng kamay na hawak niya. Siya ay talagang kinuha sa kanya, at siya ang babae ng kanyang mga pangarap. Kamakailan lang ay napalapit ito sa kanya. Imposibleng maakit sa kama ang isang babaeng tulad ni Trisha sa ganoong kaikling panahon. Siya ay namumukod tangi at nagkaroon ng mahusay na pagpigil. Gayunpaman, ito ay mas mabuti para kay Linden dahil itinuring niya ito bilang isang hamon. Magiging napakatalino kapag sa wakas ay nagawa niyang makipag-ugnay sa kanya. Tuluyan nang itinulak ni Trisha ang mga kamay ni Linden palayo sa kanya. Nang makita ito, kumirot ang kanyang puso sa pagnanasa. Namumukod tangi ang kanyang katawan. Pinahahalagahan ni Linden ang bawat kurba ng kanyang katawan ng dahan-dahan sa kanyang mga mata. Pagkatapos, dumating na ang dalawa sa venue para sa handaan. Siyempre, ang piging na ito ay hindi ginanap ng kumpanya ng ama ni Melda. Ino-host ito ng ibang tao. Mark, what did you say? That man caught feelings for me. Tanong ulit ni Melda kay Mark na natigilan. Yeah, he likes you, sabi ni Mark at nagkibit balikat. Medyo kuminang ang mga mata ni Melda doon at nanunukso, nagseselos ka ba? Tuwang-tuwa si Melda. Kung nabanggit ito ni Mark sa kanya, hindi ba ibig sabihin ay nagseselos siya? Hindi, tanging nasabi ni Mark sa kanya. Sa totoo lang, hindi siya nagseselos. Paanong hindi mahilig si Melda sa isang katawan na katulad niya? Hindi mo ba ako ma-enlighten kahit konti? Sabihin mo na lang na nagseselos ka, dismayadong bulong ni Melda. Fine. I'm jealous, walang magawang sumunod si Mark. Umajejek si Melda at sinabing, don't worry. I won't like him. He's not my type. I like. She paused and directed her unmoving gaze at Mark. Baka sa mga mata niya ang pagpapakita ng pagmamahal. Palagi siyang single. Pero simula nang makilala niya si Mark, nahulog na ang loob niya rito. Medyo awkward ang atmosphere sa hangin. Sinong gusto ko? Let me think, nakangiting sabi ni Melda. Nakahinga ng maluwag si Mark. Mataas ang emotional intelligence ni Melda. Alam niyang hindi matatanggap ni Mark ang mga sumusunod niyang salita kaya napagpasyahan niyang iligtas siya. Napaka-understanding niya. Medyo natakot si Mark na balang araw ay hindi niya kayang labanan ang kanyang alindog. Baka pagtaksilan niya si Lilibet at masisira niyan ang lahat. Ate Melda, ang bait mo naman, sabi ni Mark sabay buntong hininga. Ako ba? Sa tingin ko hindi. Kung ako, a certain someone wouldn't have constantly rejected me, Melda said with pouty lips. Napangiti si Mark doon. Ate Melda, ang ganda mo. Namula bigla ang mukha ni Melda.
Tuwang-tuwa siya sa papuri ni Mark. Bihira niya itong kausapin ng ganoon ka-sweet. Biglang lumambot ang puso ni Melda at nahihiya siyang nagtanong, Mark, do you really think so? Siyempre, hindi nagsinungaling si Mark. Sa gitna ng pagiging mahiyain ni Melda, may pinagbabatayan itong pag-asa. Ang ekspresyon ng mukha niya ay parang isang babaeng na in love sa unang kakataon. Siya ay 30 taong gulang na, ngunit ang kanyang tingin ay hindi nagtaksil sa kanyang mas matandang edad. Mark, samahan mo ako sa banyo, sabi ni Melda nang biglang maisip ang mga nakaraang karanasan nila ni Mark. Nang marinig ang kanyang alok, natigilan si Mark. Bakit wala pa siya? Ang ina ni Melda, si Manny, ay balisa ngayon. Napakaraming beses na niyang ginugulo si Melda ngunit patuloy siyang pinipigilan ni Melda na sinasabing wala siyang oras para bisitahin siya. Si Mark ang boss niya, paano siya naging abala? Nag-aalala si Manny na nakipaghiwalay na si Melda kay Mark. Nakikita niya na gustong-gusto ni Melda si Mark dahil ito ang kauna-unahang relasyon niya pagkatapos niyang manatiling walang asawa ng matagal. Kung naghiwalay sila, hindi alam ni Manny ang gagawin. Baka na traffic. Don't worry about it, sabi ng isang babaeng naka-shorts na pumunta sa plaza ni Mark kasama si Manny noong nakaraan. Binigyan siya ni Mark ng fish paste noon at kinainggitan siya ng mga kasamahan niya nang makauwi siya sa araw na iyon. Gusto rin niyang tingnan si Mark. Tutal, tita, ang tawag ni Melda sa kanya. Kung si Mark talaga ang nobyo ni Melda, maaaring maswerte siya na si Mark ay tugunan din siya. Napabuntong hininga si Manny dahil doon. Isang traffic jam. Nag-aalala siya na baka makahanap ng ibang dahilan si Melda para hindi na muling dumalo sa party. Maya-maya lang, lumapit ang isang medyo may edad na babae at nagtanong, Hoy Manny, hindi mo ba sinabi na dadalhin ni Melda ang kaibigan niya ngayon? Hindi ko sila nakita kahit saan. Sumulyap si Manny sa kanya. Ang babae, si Hattie Decolta, ay patuloy na nanunuya, nabalitaan ko na sinabi ng boyfriend ni Melda na may magpadala sa atin ng mga sangkap sa pamamagitan ng eroplano noong nakaraan. Lipad din ba siya dito sa pamamagitan ng eroplano? Nang sabihin ni Manny sa mga tao ang kwentong iyon, hindi siya naniwala. Paano ito magiging posible? Sino ang gagamit ng eroplano para lang maghatid ng mga sangkap? Isang bowler lang ang may kaya niyan. Galit na galit si Manny sa sinabi niya. I don't think they're coming. I guess people nowadays like to pretend. Nagkibit balikat si Hattie habang nagsasalita. Umuso si Manny, it's none of your business. Hoy, galit ka na ba? Naging maganda ba ang pakikitungo sa iyo ng asawa mo? Baka kasi ang sama ng ugali mo. Kawawa ka naman. I guess my husband is the best there is. Let me tell you, my husband does everything he can to treat me well. I'm always happy, unlike you. Ilang salita lang ang nasabi ko at nagalit ka na. Talk, sabi ni Hattie habang iniikot ang mga mata kay Manny. Are you out of your mind? Bakit mo dinala ang asawa ko dito? Napangiwi si Manny sa galit. Nagkaroon siya ng urge na suntukin si Hattie. You're the insane one. Diba sabi mo napaka-capable ng boyfriend ng anak mo? Nako, sabi mo may plaza din siya diba? Sa tingin mo ba sa pagmamayari mo lang ng plaza, may karapatan ka ng ipagmalaki? Ito, panunuya ni Hattie. Ang asawa ni Hattie ay nagmamayari ng isang malaking kumpanya. Ang dahilan kung bakit siya dumalo sa party sa pagkakataong ito para magpakitang gilas. Wala na siyang ibang magandang gawin. Naiinip siyang mag-facial at magpaspa buong araw. Shut up! Galit na bulong ni Manny. Aren't you a sensitive one? You'd better find yourself a nice young man. Whatever, nakakatamad kausapin ka, panunuya ni Hattie bago siya umalis. Manny was fuming on the inside and scowled, what is wrong with you? Bakit ka mag-uumpisa ng ganyan? Ikaw ang baliw dito. Hoy, tignan mo, di ba anak mo yan? Oh, so boyfriend niya yon. Bakit parang working class? Umisi si Hattie, iniisip na baka nakita ni Melda ang kanyang sarili na isang lalaking patutot para lamang mapabilib ang iba. Oh,